Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansiho ng good ug bad bacteria sa lawas pinagi sa Lactobacillus probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dawtang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus probiotics mao ang Lactopuffy food supplement. Batasan na kanunay ang pag-inom sa Lactopuffy, 100% natural, aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lactopuffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lactopuffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y pumatok sa high blood pressure o mapaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos nga ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lactopuffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lactopuffy. Bring health into your home. Dahil sa pabagubagong panahon, nauuso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Ang oras sa Bantay Radio Cebu, alas 8:05. Newsline. Kini mo sa ka radio magazine program nga magatod sa labing lapas nga mga balita, makigdugtong sa tinubdan sa mga balita ug mapasabot sa labing dagko nga mga isyu nga naglambigit sa katawan. Newsline. Dinhi sa Bantay Radio, ang inyong kauban sa kalambuan. Newsline. Mga higala, maayong adlaw. Kumusta? Welcome sa aton tulumanon Newsline din sa Bantay Radio Cebu. Sa gihapon kining inyong alagad sa kahanginan John Carillo mo makiguban kaninyo sod sa mosunod nga usa ka oras. Pagisgot sa labing labas nga mga balita, labing labas nga mga isyu, importante nga mga hilisgutan nga dunay labot ang kinabuhi sa mga lungsuranon. Kini uguban pa mo atong sawan ining mosunod nga usa ka takna sa atong tulumanon, inyong tulumanon, Newsline. Adlaw karon nga Miyerkules, Mayo 13 tuig 2026. Hapit na sa mutunga-tunga ang buwan sa Mayo kay galaan. Hindi ko naminaw mo sa milabayang programa sa mga balita, ang Bantay Balita o Bani Ramsa.
ang nabantog ng konsehal sa barangay Kamputhaw, siyudad sa Sugbo. Dunay umaabot nga bagyo apan gituuhan sa Weather Bureau nga dili ra ni makaapektar sa bisan asan dapit sa Pilipinas o nindot ra. Ang dili maayong balita mga higala sa kahimtang sa panahon, igang gihapon kayo, init gihapon kayo kay taas ang heat index. So, mga pahinomdom lang nga mag-amping kanunay ang tanan, ilabi na gitong mga may edad na, sama ni Kinon Sinisa, huwag ning inyong alagad, di yung kayo magpatandang sa init kay delikado na kayo ni sa atong kahimsog ang hilabihan kay init kay galaan. So magkao tingali, ang mga babae magpayong, o kung dunay ka ipli-iplian nga landong adto tamo agi. Pahinomdom na agi ka din sa atong tuluman no Newsline ug ingon man sa Bantay Radio Cebu. Newsline. Kining maong programa inyong nabati og nakita matag alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag oras sa Pilipinas. 8 to 9 in the morning. Nakita og nabati ni pinagi sa Facebook Live sa atong Facebook page nga Bantay Radio Cebu. Ingon man sa atong YouTube channel nga Bantay Radio Cebu gihapon nangan. Og nadungog sabta sa 94.9 Radyo Natin FM sa Balamban, Cebu. Diri na ta sa atong ilisgutan karon. Of course, may init kay isgutanan ning mga nahitabo dito sa kauluhan mga igalay, labi na sa reorganisasyon sa Senado. Itong kalit lang napulihan na si Senate President Tito Soto, napulihan ni karon Senate President Alan Peter Cayetano. Apan unahon sa nato ning local issue o local news. Tingali na anad na lang ta, pero bisag giun sa panato pagkaanad, mapurwisyo gyapon ta nining grabe kahuot nga vehicular traffic. Ilabi na din sa Metro Cebu. Tingali na dawat lang ni nato atong giangkon lang Cebu is the next busiest metropolis outside of Manila. Sa ito pa, Manila, yun mo'y grabe kay kadaghan o mga sakyanan. Unya, ang sunod niya na mga higala mo ang Sugbo. Especially, kining gitawag og Metropolitan Cebu. Kung sa may included ining Metropolitan Cebu. Cebu City, Talisay, Mandaue, Lapu-Lapu, unya, apil na ganit nga liming Glenilla ngadto sa Konsolasyon o Cordova sa dito sa norte mga higala. Mo ni Metro Cebu. Niya din magdasok ang mga tao. Naturalmente, nagdasok pod ang mga sakyanan. Ikatong mga dunay mga privately owned vehicles, magdasa ilang mga sakyanan, motor pero tindaghana. Apan ang nakagrabe sa traffic kanang mababagan yun sa mga dagko kaing truck. Ug tingali, mao ni hinungdan nga si Cebu Governor Pam Baricuatro. Mipirma kagahapong adlaw, Mayo 12 sa usa ka executive order kining EO number 28 nga nagprescribe og uniform kanang uniforme gyud nga truck ban. Iban ang mga dagko kaayong sakyanan kanang 4,500 kilograms nga gross weight. Sa ito pa 4.5 tons kini mga dagkong dikarga, kini mga winged van. Ug-uban pa. Sa iyahang executive order moingon tag uniform tungod kay lain-lain man gud ang truck ban sa panalitan sa Talisay, sa Mandaue, lain-lain. So karon iyang i-uniform aron ma-coordinated. Unya sama ra nga og dili gani tugutan ang mga dagkong truck pagdagan niining mga orasa dito sa Talisay, dili sab tugutan diri sa Cebu City, diri sa Mandaue. Of course, ang Cebu City dili na part sa constituency ni ni Gopam. But I think dili pud mosupak ni ana ang mga
ang mga ania sa dakbayan sa Sugbo, sama pananglitan nila ni Mayor Nestor Archival, migom po ni sila sa Gumpam, mga konsehal sa syudad, di ra po sila musupak kay tumong mani sa pagpaluag sa vehicular traffic. So mo na ni, ang gipirmahan nga EO o Executive Order ni Governor Pambari 4 kagahapon, naglatid nga alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 sa buntag, truck ban na sa Metro Cebu. Unya inig kahapon, alas 5 hangtod sa alas 7 sa gabi. So, 2 ka oras sa buntag, 2 ka oras sa hapon, hangtod na sa gabi. Igo po na mga higala kay gitawag nag-rush hours. Mao nang panahon nga mamauli na tagikan sa atong mga opisina, kung nagnegosyo ta, manira na ta sa atong mga tindahan, og mo travel na kita. Sa ito pa mo biyahe na ta pauli sa atong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Ug tungod niya na mas dasok pa ang mga sakyanan, mo na nga dili lang sa paapilon ug padagan niya ng mga orasa ang mga dagkong truck. 6 to 8 in the morning, 5 to 7 in the afternoon and evening. So, mo na, no? Ang unod sa iyahang Executive Order number 28. Apan mga higala, lain-lain ang wa siya maglatid o wa niya butang sa iyahang iyahang Executive Order kung pilay multa sa makalapas. Panalitan makalapas sa truck ban dito sa Naga, lahi man og penalty kay sa makalapas sa truck ban diri sa Mandawi og Talisay ba, no? So, iyan na lang gipiyal ngadto sa nagkalain-lain nga mga local hingtungdan nga mga local government units kung pila ang ilahang fines o multa. Panalitan, ang gisunod karon across Metro Cebu, Talisay City, ug makalapas ka sa truck ban niya, ikatulo na nimo nga offense. Sa ito pa, third time offender ka, magmulta na kag 5,000 pesos. Sa Mandawi City, per violation, kada nimo lapas, 2,000. Apan barato ra dito sa syudad sa Naga, 500 pesos ra para sa first-time offenders. So, magmulta lang lain-lain. Amot pila ka sa Lapu-Lapu City, wata kay baw. Basta kay ang executive order ni GovPam niingon nga may nang magdungan lang ta, dili ta maglain-laing oras sa truck ban. Ang covered lagi niini, akong balikon mga higala, 4,500 kilograms nga gross weight. Sa ito pa kinatibukan nga may karga man or basiyo ang truck. Basta moabot og 4,500 kilos, covered na sa truck ban. Ang tumong kinini mao ang pagpaluag sa traffic. Kay sabod man kaina sa daan ang mga dagkong truck. So kining mga series, kining mga dagko kayo nga mga sakyanan, ug maabot na sila 4,500, dili una na sila kabiyahean ng orasa. Maghuwat sila nga mulaps na ang truck ban. So mo na mga higalang update na to gikan sa provincial government, gikan sa Kapitolyo. Nakalugar pag yung GovPam og pamirma og executive order, bisan pa man og grabe kaayo ang mga intriga batok niya. Ug ato po nang isgutan karong taon-taon. Gatong intriga ba nga si Governor Pambari 4 nagluib na kuno sa DDS, nagluib na kuno sa mga Duterte. Ug gani tuan na siya ni dapig sa administrasyon o gawas ni ana. Iya pag yung gi-influensyahan ang mga kongresista sa Sugbo nga mupirma sa impeachment batok ni VP Sara. Dugangan ta ni pag-isgot karon taon-taon sa dili pa mga pahinomdom una. Newsline. Alam nyo ba na ang lactobacilli ay may anti-cancer activity na nagpapatigil sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan?
At base sa pag-aaral ng mga eksperto, napatunayan na ang Lacto Puffy Health Drink ay nagtataglay ng live Lactobacilli strains at ang pag-inom nito araw-araw ay makakatulong upang makaiwas sa pagdami ng cancer-causing bacteria sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Lacto Puffy Health Drink. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ang inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking butika. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang regular exercise mahimo, bisan kung kita dili mo adto sa gym aron mag-workout. Usa na niini ang paglakaw-lakaw, ang gitawag og brisk walking matud pa. Gawas ka makatabang kini pagpakunhod sa timbang, makaayo kini sa sirkulasyon sa dugo ug oxygen sa lain-laing parte sa imong lawas. Gani, di na kinahanglang maglakaw-lakaw ka pa sa plaza. Mahimo nimo kining buhaton palibot sa imong opisina, sud sa palibot sa mall. Napamatud-an nga kining maumatan sa iyanong ehersisyo, makatampo usab sa gaan nga panghuna-huna ug inanay makawagtang sa tambok nga miputos sa imong atay ug kidney nga sagad mo resulta sa diabetes ug sakit sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy. Bring health into your home. Gusto nyo bang lagi kayong alerto sa trabaho? Uminom na ng Lacto Puffy, ang probiotics drink na subok nang tutulong sa inyo upang lagi kayong alerto. All natural, no artificial coloring, preservative, and no additional sugar. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Ang daming langaw! Ang baho! Nakakadiri! Problema ba ang hindi kaaya-ayang amoy na dala ng inyong basura? Narito na ang sagot. Enzumo, ang organic disinfectant odor control for industrial, commercial at household use. Iwas langaw. Iwas baho, iwas sakit. Patayin ang mikrobyo sa paligid sa paraang organic. Mag-Enzumo, ang organikong pamatay baho at mikrobyo. Mabaho? Mag-Enzumo! Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaa niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth, and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Grow, grow, grow! Uban sa Puffy Grow! Usa kini ka probiotic nga makatabang pag-ayo sa pagpadugang sa nutrisyon alang sa mga kahayupan. Ang pagtuon nga gihimo sa mga taga-UP Los Baños nagpakita nga ang Puffy Grow nakapalambo gayon paghatag og mga eksaktong nutrisyon sa mga baboy o mga alagang manok. Ang mga naggamit ng Puffy Grow nakasinati komento sa pagtubo o pagtaas sa resistensya sa mga kahayupan batok sa mga sakit. Mutuo gayon ang imong kita sa Puffy Grow. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Puffy Grow? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Puffy Grow Animal Food Supplement. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan. Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Patrako, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo. Mao ginakaluwas sa akong mga manok, healthy na kayo. Gani makita naman gikan sa mga piso, sa akong mga stag,
Kung gusto yun, Lactobit, maura yun na yung nakaayo sa ako ang mga manok. Sa Lactobet, sure winner ka. Digid sa yun ang pagpananom. Ato kining himuong sayon uban sa Lactoplant. Ang mismong paggamit og inorganic fertilizers mahal na kaayo ug makadaot pa kini sa inyong palawas o palibot. Base sa pagtuon, nagpakita nga ang mga mahigalaong microorganisms sa Lactoplant magka-half size pagtubo sa tanom sa natural nga pamaagi. Muabot sa 50% ang imong matigom sa gastuhanan sa papatubo ug paglipay sa 40% nga tubo sa imong maani uban sa Lactoplant. Ikaw, nasulayan mo na ba ang Lactoplant? Sinatiya ang mga benepisyo sa Lactobacillus uban sa Lactoplant. Newsline. 22 minutos na, pasado alas 8. Dinis atong panag-uban sa Tulumano Newsline. Pinigihapon si Jun Carillo, inyong alagad. Hangtod ta sa alas 9 karong buntag. Sa giingon na nako kaganiha, kalugar pag-its GoPam sa iyahang mga importanteng trabaho, bisan pa man og niining higayuna murag gipauwanan siyag mga intrigang politikanhon. Ampot nga nung giintriga ni si GoPam nga layo pa man unta ka itong eleksyon. Ang usas mga intriga nga nabati na to nining milabayng pipila ka adlaw naa sa social media mga higala mao nga si GoPam matud pa maluibon sa mga Duterte. Dunay mga claim diha nga nakadaog si GoPam batok ni kanhi Gobernadora Gwen Garcia tungod sa endorsement ni kani Presidente Digong og ni Vice President Sara Duterte. Nag-iisa iyang kamot nga mao ipabutaran. Kapanduna sa mga mulalis nga kung epektibo pa ng endorsement sa mga Duterte, si Mike Rama gi-endorse man pod pagka-mayor sa siyudad sa Sugbo nganong ikatulor man siya. Pildi man siya sa Cebu City. Sa ato pa wa di mutahod ang mga taga-siyudad sa Sugbo nga butante sa endorsement sa mga Duterte. Si Jonas Cortez sa Mandawi City gi-endorse man sab. Nganong man makadaog. So mo na nagbutang og pagduda sab nga unsa magining endorsement sa mga Duterte di ay epektibo ni o dili. Mao ba gini ang nakapadaog ni Pambari 4 o dunay laing mga hinungdan usa lang to siya sa nakatabang. Pero sa akong napanid-an mga higala tingali mahimong masayop ko. Kudo na pay lain pero para nako dunay duha ka grupo ron nga nagsigig daot ni GoPam Pambari 4. Dili ni ako paglaban ni GoPam, wa na siya kailan ako. Wa pa mi ma-introduce personally. Wa pa mi magkita, wa pa na siya nako ma-interview. Hopefully in the future ako na siyang ma-interview din sa atong programa. Duha ka mga grupo nga capable sa pagsabwag og mga pagsaway, ilabi na sa social media, ngadto kang GoPam. Mao ni ang grupo sa mga dumadapig ni sa iyang gipildi nga si kanhi Gobernadora Gwen Garcia. Wa sa ko mag-ingon nga gisugo sila ni Gwen. Tingali sa ilang kabubuton, mudaot lang gid silang GoPam kay niadtong panahon nga si Gobernadora Gwen Garcia pa ang naglingkod nga local chief executive sa atong lalawigan, tingalig hamugaway ang ilang kahimtang. Kining mga tawhana. Tingalig maay silang pagkabutang. Maayo ba silang trabaho? Maayo ba silang negosyo? Kay suod nila ang gobernador? O baka maayo ang ilang panginabuhi ni adto niya kalit lang nga nausab sa diyang doon na change of leadership diri sa atong probinsya sa Sugbo. Usa na ka grupo. Ug tingali doon ay mga binayran, no? Binayran nga mga troll. Aron pagsaway ni Gobernadora Pambari 4 ug sa iyang administrasyon karon nga mga usa ka tuig na. Kay nidaog man siya sa eleksyon atong Mayo 12 sa miaging tuig.
Pero nagsugod siyang pangatungdanan June 30 pa, sama sa uban nga mga opisyal. Kay nigdaog ni mong eleksyon sa Mayo, adto pa man kamusugod og silbi, inig ka June 30, the following month. So mga, wa pa gani o sa katuig, no? Sukad nga nakalingkod si Gobpam sa Kapitolyo. Ang laing grupo mga higala, gawas niya itong mga dumadapig ni kanhi Governor Gwen, mao ang mga dumadapig pod ni Pambari 4. Katubang kuyog-kuyog niya sa kampanya sa miagi ug naglaom nga inig kadaog sa ilang gikuyugan nga kandidata, tingalig mumaayo na sad ang ilang kinabuhi. Makatrabaho ba sila sa Kapitolyo? Makanegosyo ba sila sa Kapitolyo? O makaangkon sila pabor tungod kay kauban Manila. Ila mang gilabanan atol sa kampanya ang nakalingkod sa gahom. Apan, nadismaya ni mga tawhana kay wa man sila mabulahan. So, mga kuan ni sila kanang nagmuhad. Kanang nagmuhad, binalina sa nagdahom ba? Nagdahom nga, hayahay sila, inigdaog aning Pambari 4, kuyog-kuyog yung kus kampanya diri, hayahay yung ko ini. Apan wa man mahayahay. Sa unsang katarungan, dili baka sila qualified nga patrabahoon sa Kapitolyo. Uno na ba sila yung mga kalapasan pod? Basin og nakabantay pus Gobpam nga hingwarta ra kay mo. Makadaot lang mo sa akong administrasyon, so dili lang. Mao na nga moingon sila nga, last term na si Gobpam. First term pa gani, o niya mo last term na yun. Mao ni sila ang mag-fabricate og mga istorya. O para nako, fabricated ng istorya nga gipadagan karon kining narrative nga nagingon nga giawhag ni Gobpam ang manggi-influensyahan niya ang mga kongresista sa Sugbo nga butar gid mo para sa impeachment ni VP Sara. Gusto ni mga tawhana nga mga Duterte maglagot na ni Gobpam, kanya dili na siya suportaan sa sunod eleksyon. Tungod kay nagdumot sila sa gobernadora, kay wa lagi sila mahamugaway. Wa sila mahayahay. Ang pikas, natural, dili na mahamugaway, kay dili naman ilang panahon ron. Ang unang grupo, katong mga dumadapig ni kanhi Gobernadora Gwen Garcia. Kining ikaduhang grupo nga kauban unta ni Gobpam, apan lagi, wa mabulahan, sud sa hapit na usa ka tuig nga pangutungdanan niya, wa makasud og trabaho, wa makasud og negosyo, nang luod ni Gobpam. Ug marag namuiboy ba? Kay angay ang kuno ni mga tawhana nga kasagaran gyud sa tao mubuhat gani kag butang dunag yung kay paabuton in return. Tabang man kun nimo Gob. So karon kinahanglan nga hayahay sad ko kay nilampos man ta sa atong kampanya. Kung dili ingon ni ana ang nahitabo, maglagot ug magdumot ni mga tawhana. Newsline. Nganong di ko mutuo nga tinuod ng intriga nga ma-influensyahan ni Gobpam ang mga kongresista aron mubutar sila og yes to impeachment ni Vice President Sara Duterte. Atong tagsa-tagsaon ang mga congressman. Gani, dunay upat. Dunay upat nga ni butar yung no. Wa sa influence si Gobpam ini. Kinsa man ning mga nibutar og no nga klaro kay way influence si Gobpam. Si QT Del Mar sa North District of Cebu City. Si Karen Garcia, asawa ni Pablo Jan, igsuon ni Gwen. Bayaw niya si Karen, mo ni congresswoman karon sa 3rd District, nibutar sa siya no to impeachment. So dili siya gusto nga ipadangat ang impeachment ngadto sa Senado. Si San Shimura, congressman sa 4th District. Anay ba man nga si San Shimura 1 Cebu man na.
amigo man na silang Gwen. So, unsa may influence ni Pam niya? Nibutar gid siya no. Kining uban nga wa na ko hinganli, nibutar man ni Yes. Pananglitan. First District Representative Rhea Gulyas, asawa ni Mayor Samsam Gulyas sa Talisay. Si Rhea Gulyas may kongresista sa Talisay, Minglanilla, Naga, San Fernando, Carcar, ngadto sa Sibonga. First Congressional District sa probinsya sa Sugbo. Natural, sakop na ni sa probinsya sa Sugbo. So, ang gobernadora diha, si Pam Bariccuatro. Maka-influensya ba si Pam ni Congresswoman Rhea Gulyas? Dili. Tungod kay utrosan ni nga dumadapig ni kanhi Governor Gwen Garcia. Nibutar og yes si Rhea Gulyas. Laing nibutar og yes ang dito sa amo nga distrito. Si Congressman Edsel Galeos. Si Congressman Edsel Galeos, Gwen sa gihapon na nga kaalyado sa politika. Siya ay congressman sa Argao, Dalaget, Alcoy, Bulhuon, Uslob, Santander ug Sambuan. Unsaon pag-influensya ni Gob Pam pag-ingon nga kung Edsel butar og yes ha. Wa ambot lang kaila ba ni sila? Or nagka-istorya na ba ni sila sukad ni adtong nanglingkod sila nining terminoha last year hangtod karon. So, labaw pang dili katuuhan. Kumana tong second, arita sa third. Hanibutar gyud no, Karen Garcia. Bayaw ni Gwen. Makaingon ka si Gob Pam Bariccuatro nga, Karen, bisag bayaw mo ni Gwen nga akong gipildi. Butar lang yung yes, ha? Dili ginamay tabo. 4th District Congressman San Shimura. Alalay gihapong Gwen sa politika. Siya ay congressman dito sa Norte, 4th Congressional District. Unsa man ning Norte, mao ni ang siyudad sa Bugo ug mga lungsod sa Tabugon, Tabuelan, Midilien, dan Bantayan, San Remigio, ug tulo ka mga lungsod sa Bantayan Island, namely Santa Fe, Bantayan, and Madridejos. Dili maka-influensya si Gob Pam. In fact, no si San Shimura sa impeachment. Ang ikaapat nga nibutar og no kadtong sa Malasakit. Natural, Malasakit si Bongo man mo ikuan ana. Si Bongo, Senador Bongo, mo'y ma-associate na to with the Malasakit program. And by the way, nindot ng Malasakit, ha? Bisan tingalig mo ingon mo nga DDS na si Bongo, suod ni kanhi Presidente Digong Duterte o nila ni Vice President Sara Duterte. But in fairness, si Bongo maayog performance sa Senado. Ug wa masayop tong mga tao paghimo niyang number 1 sa milabay nga eleksyon. Kadi lang ko kasulti bahin anang bato kay controversial man na siya sa pagkakaron. Giingong dakpuno naman na siya tungod kay naanay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court. Lain ang topic na to karon taon-taon ni apako ni Gob Pam. Sa 5th District, dili pun maka-influensya si Governor Pam Bariccuatro ni Congressman Duke Frasco. Pero si Congressman Duke Frasco, ha? Yes ang iyang buto. Kay upat raman diri sa Cebu. Upat raman diri sa Cebu ang nibutarog no? Yes, si Duke Frasco. Unya, tungod ba ni kaha kay giingnan siya ni Gob Pam nga Duke bisag umagad ka ni Gwen nga akong gipildi,
Ikay bana ni Christina nga iyang anak. Butar lang kita giyas ha. Kay laban ang yung ko ni BBM, laban ako sa administrasyon. Hindi po nagatuhan. So, dirita sa 6th Congressional District. Ang 6th, duha naman lang ni kalungsod kay mga chartered cities na maning Mandawi o Lapu-Lapu. Duha kalungsod, Cordova o Consolacion. Ang kongresista diha mga igala mao si Congresswoman Daphne Lagon. Asawa sa Ako Bisaya Party List Congressman nga si Sani Lagon. Ang magtiayong Lagon nga puro kongresista. Wa man ilista nga ni Butarog no. So yes sila. Apel sila sa 257. Nausab mang numero, abi na kog 257 congressmen voted to impeach Vice President Sara Duterte. So 6th district plus doon na pay laing mga congressman kadto si Congressman Raymond Mendoza. Dili gito mobutar og no. Kay kaalyado man to sa administrasyon. In fact, tiyo to ni Congresswoman Yeda Romualdez, asawa ni kanhi Speaker Martin Romualdez. Kaya ang mama de ining Yeda, Mendoza man. Mga taga-liluan gyapon ni silang kagikan. Wa mo butar, ug no, yes sila. Pero nag-yes ka sila tungod kay gi-influensyahan sila ni Gopam, di gyud. So mo nang di ko mutuo. I hope nahatagan akong husay nga nung di ko mutuo ni anang mga intriga sa social media nga si Governor Pambari 4 nagluib sa mga Duterte unya nangampanya na sa mga kongresistang Subuanon nga butar mo og yes. Ang nangampanya hinuon nga butar og no. Mutong grupo nilang Mayor Baste Duterte nga nianhi din niya tumiyaging semana. Nagpa-press-con ng diskurso o ningon sila nga wagi ayo ning impeachment. Kinahanglan nga dili ni suportaan. Apan just the same, daghan kayo ang namutar. Kun kining namutar ila ba gining conviction o tinuod ba tong gibulgar ni Mayor Baste o sa presidential sister nga si Senadora Amy Marcos kinsa tuas at bangsad sa presidente, tuas kampo sa mga Duterte nga miingon nga paldo ni mga congressman nga mamutar og yes to impeachment. Wa man ko'y kamatuoran ni ana, gideny man ni Congresswoman Jinky Luistro ug sa uban pa nga mga congressman wa gid tay resibo ni ana nga tua mga pagduda lang. Pero namutar man ni sila tungod sa kwarta, tungod sa mga pabor nga ilang madawat o baka personal conviction gid nila nga tinarong gining amo, gusto gid mig accountable si VP Sara mo nang kinahanglang muatubang siya sa impeachment trial sa Senado. Wa na ko'y dili na ko maka-prejudge sa individual nga decision sa mga congressman. Nibutar ba sila yes to impeachment tungod kay doon gi-offer nila nga minilyon ka pesos nga projects o cash or namutar ba sila out of personal conviction nga kinahanglan silang matarong nga pangalagad sa gobyerno. 41 minutos na pasado alas 8. Pupadayon ang tulumanon Newsline. Humanining laing hutong sa mga pahinumdum. Newsline. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang bad breath. Usa sa mga hinungdan sa bad breath mo ang nahibiling food particles sa baba nga i-decompose sa mga bacteria nga mo'y hinungdan sa bad odor. Ang Lacto Puffy Health Drink dili mo produce og bisan unsang bad smelling substances tungod sa good bacteria nga anaan niini. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink makahatag og fresher breath, strong teeth and gums. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home.
health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini dunang kinigitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y pupatok sa high blood pressure ug mapaus-us sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini molami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ka ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linat-an nga manok. Matud pa, manok kinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Ensumo Plus, organic kapang patay sa kagaw ug magwagtang sa kabaho diha sa atong mga industriya, opisina ug panimahe. Santaon ang baho. Patyon ang kagaw nga mo'y hinungdan sa mga sakit. Dili makadaot sa tao, hayop ug sa mga kinabuhi nga nasa dagat. Hinginlan ang langaw, lamok, pulgas ug uban pang mga insekto nga nagdag kagaw. Mahigalawon sa kalikupan. Makatarunganon ang presyo. Insumo Plus is a one breakthrough product in waste odor control. Another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatudan nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw naprotektar kanimo sa mga cancer activity na mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Nakasulay ba mo na nahurutan yung tanom tungod kay naigo kinis og sakit-sakit? Sa kadagan sa sakit sa mga tanom, nanginahanglan ba mo og tambal nga pagpanagang niini? Usa sa mga solusyon mo ang Antica Organic Non-Toxic Fungicide and Bactericide.
ang antika-organic non-toxic fungicide and bactericide kung i-apply nimo sa pre-harvest ug post-harvest, makatabang ni og paglikay sa mga sakit-sakit ug di lang kana, makatabang pa jud ni og pagpahinsog sa inyong mga tanom. Ang antika-organic non-toxic fungicide and bactericide kay naghimo ni og organic biofilm para di maapektuhan ang inyong mga tanom sa sakit-sakit sama sa tungrovirus, bacterial leaf blight, fusarium, wilt, rust, singatuka ug anthracnose. Usa pa, ang antika-organic non-toxic fungicide and bactericide kay usa ka organic nga produkto nga giaprobahan sa Organic Certification Center of the Philippines. Busa makuha ninyo ang mga benepisyo sa fungicide ug bactericide sa usa ka organic nga produkto. Paminawa ang testimonya sa usa ka suki nga mogamit sa antika-organic non-toxic fungicide and bactericide. Ako dahil si Bradley Pahimutang, usa ka farmers diri sa Bohol. Nagsigi na jud ko gamit sa antika. Nindot jud ang epekto niini. Sa una, naigo akong humayan sa tungro. Nya nakuyawan na jud ko nga di na jud ko kabalik og tanom. May gani paggamit na ako sa antika, wa na daot ang uban akong mga tanom. Kunya di pa jud siya madala ng mga baha-baha kay ipakusgan man ang steam sa akong tanom. Nailhan jud nga himsog akong tanom. Ug epektibo gyud ang antika. Mao kini ang nindot nga benepisyo sa antika-organic non-toxic fungicide and bactericide. Busa, ayaw pagduha-duha. Gamit na sa antika-organic non-toxic fungicide and bactericide. Newsline. Balik ta sa atong tulumanon mga igala, minus 10 na lang para alas 9 sa kabuntagon din sa Pilipinas. Ako nagiklaro din sa Pilipinas tungod kay naamay mananaw sa atong Facebook Live o sa atong YouTube channel na tuwa sa laing mga nasod. So tingali, dili ron adlaw sa ilaha kung dili gabi. Ang laing akong isgutan mga higala mo ang update may tungod sa kalihukan karon dito sa Senado tungod kay na-transmitted naman, napadangat naman sa House of Representatives, sa ubos nga bay balaoranan, sa ato pa sa mga katong House sa mga kongresista. Ilahan ang na-transmit ngadto sa Senado ang article sa impeachment human nila gibutaran ni adtong miaging adlaw, Mayo 11. Update nini mga higala mao. Wa pa mutakda ang Senado nga karon gipanguluhan na sa bag-ong liderato. Gipanguluhan na ni Alan Peter Cayetano isip Senate President. Wa pa mo schedule kanusa sila mag-hearing. Kanusa nila ipahigayon ang trial. Diin sila mo ay mga trial, mga senator judges. Kay mao man ay nahimutang sa 1987 Constitution sa atong Batakang Balaod. Ang Kongreso mo initiate, mo sugod sa impeachment proceedings. Unya kon mapalgan nga dunay probable cause, i-transmit sa Senado, ang Senado na mo hukom guilty o inosente ba ang gi-impeach sa pasangil bato kaniya. Wa pa'y gi-schedule si Alan Peter Cayetano ug ang Senado. Apan taliwa nining mga kabalaka nga basin og sama sa nahitabo sa miaging impeachment kano sa ang Senate President mao si Cheese Escudero nga gidua-duaan lang niya tong pulong forthwith. Kinaaman guna sa naaman na sa Batakang Balaod nga basta ma-transmit na ganing articles of impeachment ngadto sa Senado, the trial shall forthwith begin. Kung mutanaw mo sa dictionary sa meaning anang forthwith, sa ato pa, wailangan. Mahimong diha-diha dayon, mahimong ugma, pero di na mahimo nga sunod buwan, sunod tuig, or dili na lang. Kay sa definition ni Cheese Escudero kanang forthwith, depende lang na. Depende lang nagmakalugar sila. Dugtong ni ini mga higala, dunay grupo sa mga dean ug mga professor
sa nagkalain-lain nga eskwelahan sa Abogasiya. Law School, nationwide. Naghiusa silang pirma og manifesto. Nagpadayag silang baruganan. Ilang gi pahinumduman ang Senado nga karon ubos sa pagdumala, ubos sa leadership ni Alan Peter Cayetano. Mingon sila, posibleng mag-atubang og problema ang mga senador kung dili sila mag-trial, ilang langayon pagtuyo ang pagpahigayon og trial nining impeachment case nga o articles of impeachment nga na-transmitted na ngadto kanila. Mingon ang mga dean o mga professor sa nagkalain-lain nga mga law schools, mga higala, lagi mga eskwelahan sa Abogasiya, nga why discretion? Dili mahimo nga mulikay ang mga senador sa pagpahigayon og trial tungod kay mao nay gimbutan sa konstitusyon. Mao nay gimbutan sa Batakang Balaod. Sa ato pa, whether the Senate likes it or not, kinahanglan yun nga mag-trial sila. Para nako, og laban gid sila, no? Kay ato mangingon nga kining bag-ong grupo ron nga maoy nakaangkon sa liderato sa Senado, mga dapig ni Vice President Sara Duterte. Mag-trial lang sila, unya ilang i-acquit si VP Sara. Unsa may angay kadlukan? Mag-trial sila, mupresentar ang mga congressman prosecutor sa ilang mga ebidensya batok sa Vice Presidente. Unya muingon ang mga senador nga, di man convincing. So magbutasyon me. Inig butasyon. 13 ang muingon nga acquitted. Di luwas gyapon si VP Sara. Kana sa bahin na sa judgment. O bahin na sa verdict unya sa Senado kay mao may gimbutan sa Batakang Balaod nga ang mohukom sila nga mga senador. So why problema ni ana? Why problema sa VP Sara? Ang ako lang nakitang problema og mo na hinungdan nga nung dili gid sila gusto nga dunay trial bisan pag sigurado nang ma-acquit kay mayoriya man sa mga senador ang pabor ni Vice President Sara. Tining grupo nilang Alan Peter Cayetano. Kanang mayagyag ang mga ebidensya. Pananglitan. Kung moingon ang mga prosecutor nga we move nga ablihan na to ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Bisan pagdaghan ang mga senador nga dapig ni VP Sara, unsa may ilang ikatarungan sa publiko nga nananaw kung moingon silang ayaw nagablihi. So, piligro kaayo og mapugos sila, ma-pressured sila nga ablihan. Ang kang erap sa miaging impeachment niadtong 2001, dito ba yato nagsugod nga nag-people power 2 sa diha nga daghang mibutar nga ayaw ablihi ang second envelope. Kaya katong second envelope ni Jose Velarde, kay giingon man nga si Jose Velarde maor Santos kanhi Presidente Erap, wa man nila pablihi. Dito nagrally ang mga tao. Kanyo naa di ay mo'y gitaguan, naa mo'y gidapigan di ay. Mao ni ang kuyawan sa mga senador karon, bisan pagdapig sila sa ilang kasing-kasing, ngadto ni VP Sara, may paila lang paablihan, may paila lang pasiugdahan, mag-trial, unya ilang i-acquit. Sa ito pa, ilang butaran nga dili makonbikto si VP Sara apan dunay trial. Mao man ay gisugo sa konstitusyon. Kung gusto gid silang mulaban sa Vice Presidente, acquitted. I-acquit nila ang Vice Presidente apan dili mahimong i-acquit nila daan ron
nga dili pa magpresentaray sa mga ebidensya. Ipresentar man gid sa mga ebidensya. O presentar ang mga congressman, prosecutor sa ilahang mga ebidensya batok sa Vice Presidente, ang mga abogado sa Vice Presidente, doon naman ay 15, 16 siya ka mga abogado, mo debate sad nga. Wa man huyang man ang ebidensya ha. Pero ang mga tao na nanaw sad, doon na sad sila ilang kaugalingong panghukom kung huyang ba, ulig-on ba, tinuod ba o tumutumo ang mga pasangil batok sa Vice Presidente. So mao ni ang pasidaan sa mga dean o mga professor sa nagkalain-lain nga mga eskwelahan sa pagkaabogado. Tibok Pilipinas nga ayaw ninyo langay-langaya pag-trial mo diha kay gisugo mo sa Batakang Balaod. Otherwise, doon na mo'y atubangon nga mga kaso. Silang mga senador, doon ay atubangon nga mga kalapasan. Possible legal consequences. The professors warned that senators who refuse to perform a constitutional duty could be held liable for dereliction of duty. Imbis si VP Sara rin nagatubang og kaso, kamo nga dili mag-trial, kung inyo nang langay-langayon, kamo mga senador, magatubang na sad og kaso. Napagid tay problema diha sa Senado kay si Senador Bato. Nitago diha, bisag doon na siya warrant gikan sa ICC. So, daghan og angang i-resolve. Bisan pa man og malipayon unta si Kuan, malipayon na unta si Alan Peter Cayetano nga siya na'y nakaangkon sa labing taas nga ranggo sa Senado, apan daghang problema sad nga gisagubang. So, saon ka niya atong bantayan. Okay, wa naman tayo panahon para pagpadayon pa sa atong tulumanon. Daghan na lang kayong salamat kay Galaan. Sa inyong pag-uban, nako, nining milamayng usa ka takna sa atong tulumanon newsline. Tulumanon sa labing labas o tinuod nga mga balita, dili minaumao. Paghisgot sa mga isyu, way gidapigan, way watay gidapigang kampo sa politika, di ta mudapig sa mga DDS, di buta mudapig nilang BBM, ng nilang Martin Romualdez. O kinsa lang gyud nagbuhat og maayo atong daygon, kinsa nagbuhat og dautan atong sawayon. Salamat sa inyong pag-uban ako. Hangtod sa sunod higayon, sangan sa Lacto Puffy ug sa Asil Laboratories, sangan usab sa akong technical partner Kinon Sinisa. Ako si Jun Carillo. Hangtod sa sunod higayon, maayong adlaw. Newsline. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.